Magandang araw ng Miyerkules, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Ligtas na nakalabas ng Gaza ang 40 Pilipino mula sa Rafah crossing at ngayon ay nagbabiyahe na papuntang Cairo, Egypt. Sa isang post sa social media, ibinalita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang matagumpay na pagtawid ng mga Pinoy sa border ng Gaza papuntang Egypt kung saan iahanda ang pag-uwi nila sa Pilipinas. Nagpasalamat ang Pangulo sa Department of Foreign Affairs sa mga embahada ng Israel, Jordan at Egypt at sa mga opisyal ng Qatar sa pagtulong sa paglikas ng mga Pinoy. Umaasa ang Pangulo na makatatawid sa Rafah ang mga natitira pang Pinoy sa Gaza. Sa hiwalay na balita, iniulat ng Malacanang na tumawid sa Rafah crossing ang mga Pinoy kasama ni Ambassador Edzedin Tago at iba pang opisyal ng embahada. Itinaas ng gobyerno ang Alert Level 4 sa Gaza City noong Oktubre at iniutos ang sapilitang pagpapalikas ng mga Pinoy sa gitna ng patuloy na bakbaka ng Israel at mga militanteng Palestinian na Hamas. Isaayos natin ito dahil sa pagtutulungan ng Department of Foreign Affairs at ng ating mga embahada sa Israel, sa Jordan at Egypt upang maisakatuparan ang pagtulong sa ating mga kababayan. Nagpapasalamat din tayo sa mga pamahalaan ng Israel at Egypt sa kanilang pagbibigay prioridad sa ating mga kababayan upang makalabas ng kanilang teritoryo. Kinikilala din natin ang mediation effort ng Qatar na siyang naging dahilan upang nagbukas muli ang mga border ng mga naturang bansa. Kumonte ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong Setyembre kumpara noong Setyembre ng nagdaang taon, ayon sa Philippine Statistics Authority. Sa pinakahuling labor force survey, pumalo sa 95.5% ang employment rate noong Setyembre 2023 kumpara sa 95% isang taon na ang nakalipas. Ayon kay National Statistician at PSA Chief Claire Dennis Mapa, nasa 4.5% ang unemployment rate. Mas mababa ito sa 5% na naitala noong isang taon. Katumbas ito ng 2.26 million na walang trabaho ngayong taon mula sa 2.5 million noong 2022. Pero ayon kay Mapa, kumpara noong Agosto na nasa 4.4%, mas mataas ang bilang ng mga walang trabaho nitong Setyembre. Samantala, bumaba ang underemployment rate noong Setyembre sa 10.7% o 5.11 million mula 11.7% o 5.63 million noong Agosto. Suportado ng Presidential Communications Office o PCO ang layo ng National Printing Office na gawing moderno at digital ang kanilang operasyon. Sa pagdiriwang na ika-122 taong anibersaryo ng ahensya, ipinabot ni PCO Secretary Cheloy Garafil ang kanyang mensahe sa pamamagitan ng PCO Undersecretary Sherbet Maralit. Ayon kay Garafil, susuporta ng PCO ang mga hangarin, programa at proyekto ng NPO sa darating na mga taon bilang isa sa mga pangunahing attached agency ng PCO. Kinikilala rin ng PCO ang mga mahahalagang tungkulin na ginagampanan ng NPO sa mga programa ng pamahalaan tulad ng pag-imprenta ng Government Accountable Forms, Official Election Ballots, Official Gazette at iba pang public documents. Malaki rin ani ang tungkulin ng NPO sa pagsasagawa ng national at local elections sa pag-imprenta ng mga opisyal na balota at iba pang election paraphernalia. Hinangaan din niya ang pagiging produktibo at self-supporting ng NPO sa mga nagdaang taon. Ayon kay Garafil, sa nakaraang budget hearing ay isang NPO sa mga bukod-tanging ahensya na may positive financial standing sa mga nagdaang taon. 3 malalaking proyekto ang inilunsad ng Department of Agriculture na naglalayong mapataas ang produksyon ng pagkain sa bansa. Sa ginanap na launching ceremony sa Quezon City, kinilala ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang suporta ng World Bank sa pagsusulong ng Philippine Rural Development Project o PRDP Scale Up, Mindanao Inclusive Agriculture Development Project o MIADP at Fish Corps Project. Sa ilalim ng PRDP Project,
palalakasin ang supply ng pagkain sa bansa sa pamamagitan ng pagtugon sa hamon ng climate change. Layon din itong matiyak ang supply ng mura at masustansyang pagkain sa merkado. Palalakasin naman ang programang MIADP ang kakayahan ng mga kababayan natin sa Mindanao sa larangan ng agrikultura. Prioridad ng programa na matulungan ang mga magsasaka at mangingisdang kabilang sa mga indigenous cultural communities. Sa ilalim naman ng Fish Corps Project, tuturuan ng mga epektibong pamamaraan sa pangingisda ang nasa 11 rehiyon at 24 na probinsya sa buong bansa. Ayon kay World Bank Country Director Ndiame Diop, malaking tulong ang nasabing mga proyekto para sa mga magsasaka at mangingisda upang matugunan ang mga problemang dulot ng climate change sa pamamagitan ng mga teknolohiya at wastong kaalaman. Aniya, suportado ng World Bank ang mga programang magsisiguro sa food production ng Pilipinas. Ayon kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang paglulunsad ng 3 malalaking proyektong ito ay patunay ng commitment ng ahensya na mapaangat ang sektor ng agrikultura sa bansa. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph, ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 47 days na lamang, Pasko na. Ako po si Marita Muahe, itong PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.